Guys, for today's video, hindi ko talaga alam kung anong meron ngayong buwan na to at napakaswerte ko. Napakaswerte ko in the sense na yung mga credit line ko nagsisitaasan ng credit limit. If you remember, na-approvean ako ng Maya Credit, ayan, and then yung another video ko from Zed, na-increase ng credit limit. Well, ito, meron na naman. Ito naman, this time, si HSBC. Hindi ko talaga alam kung anong rason na bakit bigla nagtataasan sila or nag-a-approve ng mga credit line. Pero ang masasabi ko lang, nice move HSBC. Pero ang tanong, gagamitin ko na ba itong credit line na binigay nyo sa akin? Well, kung gusto nyo malaman yung point of view ko, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss, coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, I remember creating videos about HSBC na yung hindi ko maganda na experience sa nila about the collection. Sabi ko yung nagbayad kasi ako through GCash. So, nagbayad na ako sa GCash. Usually, a day before due date, doon ako nagbabayad. And then, after ng due date kaagad, tatawag na kaagad si HSBC Collection to follow up. So, yun yung kinainis ko na sobra and one time na nangyari sa akin yun, talagang nagalit ako dun sa collections. So, sabi ko, nagbabayad naman ako on time, bakit hindi nyo na lang hintayin yung mga pinakamatagal na clearing ng mga payment centers bago kayo magtawag? As in, sinabi ko yun sa kanila. And also, nasabi ko, check nyo naman yung payment history ko, never akong na-delay ng payment. Yun na nga, yung last straw na nangyari ulit, yun sa akin, talagang pumitik yung something sa akin at nainis ako dun sa kausap ko. At sabi ko, hindi na ako magre-revolve ng credit sa inyo, hindi na ako mag-installment or what, babayaran ko na yung full amount due. At dahil nainis talaga ako, well, binayaran ko yung full amount due. Ano lang naman yun, nasa 120,000 yung binayaran kong buo. Medyo pinipetiks ko kasi yung pagbabayad doon. So, pero, nung binayaran ko naman full amount, sabi ko parang mas okay yung ginawa ko kasi hindi na ako nasa-charge ng interest. Okay, going back. So, yun na nga. Yun yung kiniisan ko kay HSBC. And then, nasabi ko rin sa inyo na hindi na sila nga nangulit. Wala nang ganun pangungulit. Pero, sobra naman yung pag-i-spam nila ngayon sa akin ng mga promotions nila. At, hindi pa sila nakontento. Ito na. Nagbigay na sila ng credit line increase. Na-mention ko sa inyo before na yung credit limit ko dito kay HSBC hindi naman kataasan, nasa around 250,000. Ito na nga. Nag-text sa akin si HSBC. Sabi niya, the credit limit on your HSBC credit card ending in yan is now 505,000. Get cash from your card at from your HSBC credit card at 0.40% add-on per month for 36 months or 0.75% monthly effective interest. Gusto ko lang din i-quick calculate lang itong sinasabi nila na interest kung gaano kababa. 0.75 times 36, that's 27% for 3 years. Divide natin yan for 3 years. That's 9% APR or annual percentage rate. Kung titingnan natin, napakababa nito. Usually sa mga credit cards talaga, kapag magka-credit to cash ka, yan, napakababa ng binibigay na interest. So, yun nga yung isa sa kinagandahan nitong lending instrument na to. Wherein kapag meron ka, kailangan mo talagang alagaan itong credit card. Kasi once na nabibuild mo yung credit score mo, tumataas ang credit limit mo. At the same time, bumababa yung interest na binabayad sa inyo. So kapag nangyari yan, nabibigyan kayo ng maraming option kung saan kayo pwedeng humiram. Yan. Usually kapag nabigyan ka ng credit card at maganda credit score mo, lahat mga credit card companies na yan gustong magbigay sa'yo ng credit card. Pero ito yun guys gusto kong shoutout na lang. Recently kasi nag-apply ako ng credit line increase kay BPI. Kay BPI na to Kasi mag-Japan kaming pamilya. And sabi ko, gusto ko na gamitin itong BPI credit cards. Kasi based sa research ko, mas okay gamitin ang BPI credit card sa Japan. Yan, sa Japan. So sabi ko, sige, mas okay sa akin gamitin si BPI. Kaya sabi ko, magre-request ako ng credit line increase. Hindi naman kalakihan yung hinihingi kong credit line increase. Additional 100,000 lang just in case na
magkaroon ako ng emergency sa Japan, di ba? Kunyari, hindi na kami nakaabot sa flight namin pa uwi. O, knock on wood naman, yan. Sana hindi mangyari yun. O, di ba? Syempre, bibili ako ng panibagong ticket. Yung mga ganong instance, yung gusto kong paghandaan. Kaya, nag-request akong credit line. Well, ang sabi sa akin ni BPI, I cannot grant you a credit line increase right now. Iniisip ko po talaga na gumanda ang credit score ko, kaya nagsisitaasan ng credit line ko at nagkakaroon ng additional na credit card. Pero kung ganun man po, bakit po sa inyo, shoutout BPI, ganyan, hindi ako in-approve. Buti pa tong si HSBC na hindi ko na talaga ginagamit, dumoble pa ang credit line ko sa kanila. Going back to our main topic na si HSBC. So, dinoble niya yung credit line ko. Pero, gagamitin ko pa ba siya? Itong card ko kasi is cashback. Pero, parang hindi ko nararamdaman yung features na cashback More on, lang talaga to, malaking credit line. Na, for me, walang masyadong features. Na, sige, kung kakailanganin ko ng pera malaki, sige, gagamitin kita. Pero, siguro, ito na lang, yung masasabi ko maganda dito kay HSBC is yung installment niya. Yung installment niya kadalasan nasa around 24 to 36 months to pay. So meron tie-up si HSBC sa mga iba't ibang merchants na kaya mag-offer ng 24 to 36 months. Katulad ng PowerMac, si Globe, etc. So kung magpo-purchase ako ng gadget or what, pwede akong kumuha sa kanila at 24 to 36 months to pay. Yan. So, isa naman yan sa kinagandahan siguro ni HSBC na na-appreciate ko. Pero hindi ko talaga ma-appreciate yung experience ko with their collection na talagang kinabukasan na dahil hindi pala nagre-reflect yung payment, tatawag na sila at mangungulit kahit na nagbayad naman lang. Anyway, yan. Again, may message to HSBC. Thank you so much po for increasing my credit line. Pwede nyo naman po increasean ng by 50 or 100 pero dinoble nyo pa. Maraming salamat po. Siguro, mapapromise ko po sa inyo, gagamitin ko lang po yung service nyo kapag talagang kinailangan ko. But right now, I am building my financial freedom by being debt-free. So, konti na lang. Masasabi ko, wala na akong utang and stress-free na ang aking buhay. Sana may natutunan kayo dito sa pag-share ko na to. Sharing lang naman, hindi talaga siya review ng product, but more on my point of view sa mga dumarating na mga tukso na yan, mga promotions, mga credit line increase, para gumastos ka pa ng gumastos. So, for our question of the day, how do you keep yourself from spending so much? Ano yung mga sinasabi nyo sa sarili nyo para makaiwas kayo sa gastos? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Charak Nidler 7048. Sabi niya, thanks Pat for this great video. I learned a lot. You're the best. Keep up the good work. Ay, thank you po. Thank you so much po. At Charak Nidler 7048. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. At na-appreciate nyo po yung content na ginagawa ko. And thank you so much po for watching and supporting my videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!